Kanina pa sinisipat ni Anika ang sarili sa salamin, habang ang pinsang si Gabriel ay naghihintay na kanina pa sa sala, ng bagong inuupahang apartment. She was wearing blush pink floral lace maxi dress that fitted her waist, and revealed her body shape. Ngayon ang araw ng kasal ni Marga at Ethan, at magkasama silang dadalo ni Gabriel. Mula nang magkita sila ni Marga sa opisina ni Jeremy, ay naging abala na siya sa paghahanap ng apartment, matapos ang 2 araw, ay nakalipat na siya. At tuluyan nang umalis sa suite ng Villarreal Hotel. Tinuruan siya ng ninong Ernesto niya, kung paano mag-invest sa stock market, para kahit paano ay may income siyang iba, habang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Noong Lunes naman ay isinama naman siya ni Marga sa isang dinner sa Villarreal Hotel, at doon niya nakilala ang ilang miyembro ng pamilya ni Jeremy at Ethan. Noong gabi ding iyon ay inalok siya ni Zane Villarreal na magtrabaho sa Villarreal Corporation. Baka pagkatapos mo dyan, ay tapos na rin ang kasal sa simbahan, Anika, natatawang wika ni Gabriel, nang sumandal ito sa hamba ng pinto ng silid niya. Oo ka Gabriel, natatawa rin niyang wika. Kinuha ang purse sa tocador, at inaya na ang pinsan na lumabas. Sa labas ng gate ng apartment, ay naghihintay ang sundo na itinalaga ni Marga para sa kanila, papunta sa simbahan at reception. Maraming tao sa simbahan, at lahat ay magagara ang damit. It was like a wedding of the century sa dami ng personalidad na naroon. Pilit naman niyang ikinukubli ang sarili sa mga cameraman, dahil baka may makalusot na larawan, at mailantad ang kinaroroonan niya sa Uncle Octavio niya. Sa reception ay kasama sila ni Gabriel sa table ng mga kapatid ni Ethan. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Anika? Tanong ni Gabriel sa kanya, habang hinihintay na lang matapos ang seremonya ng kasal ni Ethan at Marga. Hindi habang buhay ay makakapagtago ka sa Uncle Octavio mo. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon, Gab. At napagod din ako sa tagal na pagtatago kung saan-saan. Kailangan ko lang huminga sandali. Pero hindi mo kailangang pumasok bilang isang sekretarya. You owned a whole ranch, for Pete's sake. And that caused my life in danger. Mas gusto ko pang mamuhay ng simple, Gabriel. Ano ang gagawin ko sa hasyenda mag-isa? Sa ngayon ay ang Uncle Octavio niya ang namamahala sa rancho, ayon na rin kay Benedict. Hindi na nakasagot ang pinsan sa sinabi niyang iyon. Sa ngayon ay hindi niya rin alam kung ano ang gagawin sa buhay niya. Minsan na niyang hiniling, na sana'y magkaroon din siya ng amnesia katulad ng nangyari kay Marga. Hindi niya gustong nadedaig siya ng takot, mula nang malaman niyang may kinalaman ang tiyuhin sa pagkamatay ng mga magulang, at ngayon ay ipinapahanap na siya nito. May I dance with you? Nagulat siya nang inilahad ni Jeremy ang kamay sa harap niya, habang siya'y nasa malalim na pag-iisip. Napilitan siyang tumayo at nakipagsayaw sa binata. Sa gitna ng bulwagan, ay marami ding nagsasayaw kabilang na ang bagong kasal. You look love liar today. Papuri sa kanya ni Jeremy. Ang braso nito'y halos nakapalibot na sa baywang niya, dahilan para mas maglapit pa ang kanilang mga katawan. She sensed something dangerous, but bewitching her at the same time. Lahat halos ng kababaihan dito, ay magaganda, Jeremy, sarkastiko niyang wika, dahil kanina lang ay may kasayaw itong magandang babae, na halos nakahilig na ang ulo sa binata. But you are different. They may catch my eyes, but it is you who catch my heart. Don't patronize me that much, Jeremy, putol nito sa sinabi dito. Hindi nawawala sa isip niya ang sinabi ni Marga, nawala sa isip nito ang commitment, at hanggang sa kamalang ang alam nitong pakikipagrelasyon sa babae. Why not? At bakit napapansin kong tila hindi maganda ang pakikitungo mo sa akin, mula nang magkakilala tayo? Do I scare you? Napatingin siya dito, at agad ding binawi ng tila napaso siya sa pagkakatitig nito sa kanya. Hindi niya alam na napapansin ng binata ang pag-iwas nito sa kanya, simula nang ihatid siya nito sa hotel, at hanggang sa makalipat siya ng apartment. At kapag may pagkakataong nagkakausap sila tulad ngayon, ay nagbibigay siya ng distansya nilang dalawa. No, matipid niyang sagot. Then, be nice to me. Magkakasama tayo araw-araw simula sa Lunes, sweetheart. I promise to be good to you, if you will be good to me too. Hindi siya nakasagot. Nang mag-offer ang ama nito ng trabaho sa kanya, at agad niya itong tinanggap, pero nagulat nang tinawagan siya ng HR department,
na maaari na siyang magsimula, at ang posisyon niya'y executive assistant ni Jeremy Villarreal. It seems like she's setting her foot in another dangerous situation. It is too much to handle. Pero hindi rin niya magawang umatras. Ramdam niya ang init ng kamay nito, na tumatagos sa floral laces ng damit niya. Even his breath that was touching her face was warm. Sa kabila ng lantaran nitong pagdama sa likod niya, nagugustuhan niya ang init ng katawan nitong halos bumabalot na sa kanya. They were not really dancing, but just standing and feeling each other's body. Ang kamay niya'y nasa balikat nito, at mga braso niya'y nakalapat sa malapad nitong katawan. Nakapalibot naman ang mga braso nito sa bewang, at ang mukha nito'y halos nakadikit na sa tainga niya. Hindi na nakasagot ang pinsan sa sinabi niyang iyon. Sa ngayon ay hindi niya rin alam kung ano ang gagawin sa buhay niya. Minsan na niyang hiniling na sana'y magkaroon din siya ng amnesia katulad ng nangyari kay Marga. Hindi niya gustong nadadaig siya ng takot, mula nang malaman niyang may kinalaman ang tiyuhin sa pagkamatay ng mga magulang, at ngayon ay ipinapahanap na siya nito. Nang matapos ang tugtugin ay inihatid siya nito sa upuan. At si Gabriel naman ay nagpaalam na, dahil kailangan na nitong umuwi. Nahadyap ng mga mata niya si Jeremy na nilapitan ng isang babae. At ipinulupot ang braso sa bewang ng binata, pagkatapos ay may ibinulong. Nagtawanan ang mga ito, sandaling napatingin ito sa kanya, kaya't agad niyang iniwas ang paningin. Ipinasya niyang sumama na lang kay Gabriel pauwi, dahil wala naman na siyang makakausap kapag umuwi na ang pinsan. Gusto rin niyang iwasan ang mga nakakalat na media men, na kumukuha ng litrato sa mga matataas na personalidad na naroon. Katulad kanina ay inihatid pa rin sila ng driver nila Marga. Si Jeremy ay kanina pa iniikot ang mga mata sa venue. Pero hindi na mahagilap si Anika, at kahit si Gabriel ay wala na rin doon. Kanina ay nagkatinginan pa sila, na agad bumawi ng tingin nang makitang lumapit si Cindy sa kanya, at ipinulupot ang braso. Agad siyang lumayo dito, pero nakatalikod na si Anika, at ngayon ay wala na sa upuan nito. They must have left already, dahil ang ibang bisita ay unti-unti na ring nagsisiuwi. 6:00 na ng gabi, at alam niyang ihahatid ng chopper si Gabriel pabalik ng Quezon. He sighed in frustration. Tila naging kabagot-bagot na sa kanya ang mga sumunod na sandali. Nauna nang umuwi sina Mommy Jeremy. Pwede mo ba akong ihatid? Muling wika ni Cindy nang hindi niya namalayang nakalapit na itong muli. Tinitigan niya ang babae, pagkatapos ay inubos ang laman ng basong dala. Cindy is a sophisticated and modern woman, at batang-bata sa edad na 21. Sa kabila ng ganoong edad, ay marami na itong alam pagdating sa kama, na karamihan ay siya ang nagturo. Natutunan na rin ito sa huli na hindi umasa sa kanya ng anupaman, bukod sa ano na pareho nilang ini-enjoy. At ngayong nagpapahatid ito sa kondo nito, ay alam niya ang ibig nitong sabihin. They could spend an hour or two at her bed, at sa tingin niya'y kailangan niya iyon ngayon. Kanina pa siya binabagabag ng presensya ni Anika, nang makasayaw niya ito, at may dikit ang katawan sa ilang sandali. Sana'y hindi na lang siya nagtangkang isayaw ito. Wait for me at the parking, wika niya dito, at iniwan para magpaalam sa bagong kasal. Si Cindy naman ay abot-tay nga ng ngiti dahil sa pagpayag niya. Nakasandal na ito sa sasakyan niya, pagdating niya sa parking, habang nakalantad ang isang hita dahil sa slit ng gown nito, na halos isang dangkal lang ang iniwan mula sa bewang. Nang makarating sa kondo, ay naging agresibo na ang dalaga, at tuluyan na siyang nagpatangay. Gusto niyang burahin sa isipan si Anika, pero lalo naman sumisiksik sa isip niya, dahilan para maging agresibo sa paghalik kay Cindy. Pero kung gaano siya kabilas sa paglambing dito, ay singbilis ding hamupa ang pangangailangan niya, at agad na nagpaalam. Nang makarating sa sariling kondo, ay pinilit niyang matulog kaagad. Simula sa Lunes ay makakasama niya si Anika araw-araw, at kailangan niyang panaigin ang matinong kaisipan, kung hindi ay aawayin siya ni Marga. Alam niyang winarningan nito si Anika, na huwag magpadala sa pang-aakit niya. Kailangan ko nang makausap ang kaibigan ni Augusto Arlin, wika ni Octavio sa kaharap. Kailangan ko nang makapaglabas ng kargamento sa loob ng 6 na buwan, kung hindi ay mawawala ang mga kasosyo ko sa negosyo. Napatingin sa ama si Arlin, at ikinainis ang sinabi.
Mula nang mamatay ang ina, ay ginagawa siyang sunod-sanyera ni Octavio sa lahat ng gusto nito. Sa ngayon ay ito ang namamahala sa lahat ng naiwan ng Papa Augusto niya. Mula nang mangyari ang aksidente, ay hindi na rin umuwi si Nika sa rancho, na marahil ay natakot sa nangyari sa mga magulang. I will not marry any man I have never met, Papa. Padabog niyang tinungo ang bintana ng silid, at tumingin sa mga kabayong nasa kwadra, na tanaw mula sa malaking bahay. A picture of Benedict's face came to her mind. Ito lang ang gusto niyang mapang-asawa, at malapit niya na itong makuha, dahil halos araw-araw itong dumadalaw sa kanya. Susunod ka sa sinasabi ko. Kakusapin ko ang Villarreal na yun, para makipagkita at ipakilala ka sa anak niya. That's my final decision. Pagalit ding wika ni Octavio, saka siya iniwan at pabagsak na isinara ang pinto ng silid niya. Nag-uunahan ang inis sa dibdib niya, sa ginagawa ni Octavio. Aaminin niyang di hamak na mas mabuting ama si Augusto sa kanya, pero si Octavio pa rin ang totoo niyang ama. Habang lumalaki siya noon, ay pilit nitong isiniksik sa utak niya na hindi niya dapat paglaanan ng kahit anong damdamin si Augusto, dahil naroon lang siya para makakuha ng parte ng yaman nito. But her adoptive father was not hard to love, for being kind and affectionate. Kahit nang makabalik na ang tunay nitong anak na si Nika, ay hindi nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Kung hindi lang siya inunahan ng selos sa kapatid, ay maayos sana ang relasyon nilang dalawa. Ngayon ay hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Pareho sila ni Octavio na walang karapatan sa rancho, dahil matagal nang nailipat sa pangalan ni Nika ang ekta-ektaryang lupaing iyon. Sa naririnig niya sa ama ngayon, ay pinapahanap nito ang kapatid, sa hindi niya malamang kadahilanan. Gusto niyang balaan ang kapatid, at mabigyan ito ng proteksyon. Masakit sa kanya ang pagkawala ni Diana at Augusto, na si Octavio ang may kagagawan. Nilamon na ito ng kasamaan, na kahit si Diana na minahal nito noon, at siya niyang tunay na ina, ay idinamay na mawala lang si Augusto. Diana was shot on her head, while Augusto jumped into the cliff, in order to escape the ambush. Ilang gabi niya iyong iniyak, at kung hindi dahil kay Benedict, ay natangay na siya ng depresyon. He was his knight in shining armor. Kailangan niyang mahanap si Anika, at maibalik sa rancho para matapos na ang kasamaan ng ama.